Mapagpalang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ito nga po pala si Paring Bob and welcome to my first ever YouTube video. Dahil po tayo ay nasa ilalim ng enhanced community quarantine at hindi tayo makalabas at kontrolado yung galaw natin, I was thinking of how to maximize my time. Kaya napag-isip-isip ko na aralin na mag-edit, gumawa ng video. Kasi nga ho, kadalasan lahat ng mga misa ngayon ay online na. Napag-isip-isip ko na rin na gumawa ng short video to also share with you some points of reflection for this Sunday's liturgy. So my dear friends, may I invite you to stay with me and watch my video. Tara! Welcome back, my dear friends! Thank you for staying and thank you for watching this video. Buti ka pa hindi ka nang iwan. So for today, let us focus our reflection on the readings of the 5th Sunday of Lent. The theme that I would like to develop in this reflection revolves around the theme of restoration and life. Our readings today reveals that God is truly a God of restoration and a God who promotes and gives life to His people. Sa ating unang pagbasa, kinuha ho ang ating unang pagbasa ngayon sa aklat ni Propeta Ezekiel. Here, it recounts the vision that Prophet Ezekiel saw, the vision of this dry bones. This imagery of the dry bones symbolizes the Israelites' misery in the hands of the Babylonian Empire. It symbolizes destruction, sinfulness, hopelessness. But Prophet Ezekiel saw, nakita ni Propeta Ezekiel na inihipan ng Diyos ang mga butong ito. God breathed on it life so that He will restore it back to life. Inihipan ng Panginoon upang magbigay uli ng buhay. My dear friends, this imagery signals new hope and new beginning for the people of Israel. Kung naalala ho ninyo, the people of Israel were in captivity by the hands of the Babylonians for a long time. But now, God wants to save His people. God wants restoration to His people. Pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal, pag-aaruga sa kanyang bayan. My dear friends, this is a good point for us to reflect today. Batid ko ho ang samot-sari nating mga pinagdadaanan sa buhay. Marami tayong mga problema, marami tayong mga pangangailangan, at marami tayong mga iniisip na hinahanapan natin ng sagot with what is happening today, especially in this epidemic caused by coronavirus. Alam ko ho na marami tayong mga iniisip, marami tayong mga pangamba. Ang daming mga nagkasakit, ang daming mga namamatay, and we are all confused and worried. At minsan nga iniisip natin na para bang natutulog ang Diyos. Na iniisip natin na kilalimutan tayo ng Diyos. Sometimes, we even doubted God's mercy on us. We even doubted the goodness of the Lord. With all of these experiences, sometimes we lose hope. Sometimes, our faith is being shattered by all these problems that we are facing now. But the first reading gives us beautiful assurance that after all these experiences, in the end, for sure, God will restore it back to life. Alam ko na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Alam ko na hindi tatalikod ng Diyos sa atin. Kaya nga sa panahong ito na tayo ay naka-quarantine, we have plenty of time to pray. We have plenty of time to be silent
and to be with the Lord. Lumapit tayo sa Diyos. Hilingin natin ang kanyang habag. Lumapit tayo sa Diyos at idulog natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at ang lahat nating mga hinihiling. Our gospel for this Sunday delves on the narrative account of the raising of Lazarus back to life through the power of Jesus. Ang ebanghelyo na to very much familiar sa atin. Parati itong ginagamit sa panahon ng pagmimisa ng patay and wake masses. Here in this gospel episode, Jesus revealed and manifested His divinity over the power of death. Ang Diyos ay makapangyarihan kesa sa lahat ng ating mga problema at mga pinagdadaanan sa buhay. God is far greater than our worries and our difficulties. As the gospel progressed, Jesus Christ declared, I am the resurrection and the life. In these trying times of our history, let us be consoled by this proclamation of Jesus. Minsan kasi, nawawalan tayo ng pananampalataya sa Kanya. Minsan nga, tinatanong ng maraming tao, ano ba talaga yung dala ng taong 2020 sa buhay natin ngayon? Ang daming mga problema, ang daming mga nanamamatay, ang daming mga sakuna, lalong-lalo na itong pagdami at pagkalat ng sakit dala ng COVID-19 na virus. Minsan binibiro natin na instead na virus, sinasabi natin virus. Sa kabila ng mga problema at mga pagdurusa, minsan tinatawanan natin para medyo gumagaan. But deep inside our hearts, sometimes we lose hope. Sometimes we question God. With all these experiences, sa lahat po ng ating mga pinagdadaanan sa buhay, sana ho ay hindi tayo lalayo sa Kanya. Sana ho ay hindi tayo mawalan ng pananampalataya sa Kanya. Bagkus, mas lalo pa sanang titibay, mas lalo pa sanang lalakas ang ating ugnayan sa Kanya. Sa panahong ito, naalala ko si San Agustin na nagsabi, we are people of the resurrection and Alleluia is our song. So if we are people of the resurrection, hindi sana tayo mawalan ng pag-asa. We hold on to this faith that in the end, God will restore it. God will give us new life. Sa linggong ito, tayo ay pinaalalahanan na naman. Hindi ho nagtatapos ang buhay ng isang Kristiyano sa mga problema, sa sakit, sa pagdurusa, sa pighati at kamatayan. Our ending is always victory and joy because we believe of God who resurrected. My dear friends, we are still on the 5th Sunday of Lent, but as early as now, we are reminded by our readings today of the beauty and the gift and the promise of the resurrection. Sa lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay, patuloy sana tayong manalig at magtiwala sa Diyos because it is through Him that restoration and life finds its fulfillment. Mga kapatid, kung ang virus, ang virus, kumalat na parang apoy at ang mga tao ngayon ay nagpapanik, nagkakaproblema, siguro yung ating maiaambag sa mga taong makasalamuhan natin. Let us also spread good news and hope. Let us share this message. Let us share the hope that God will restore us again. Matatapos ho ito. Ipagdasal natin na sana ay matapos na ang problemang ito. At ang mga eksperto at ang mga nananaliksik ay makahanap na ng lunas sa problema na ito. Bago ko ho tatapusin ang videong ito, if you like this video, may I ask you to subscribe and hit the bell button for you to be notified for more videos. Once again, thank you very much for watching and may God bless us all.